Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Permanent residence sa Japan at residence card renewal kapag divorce. Marami ang nagtatanong kung maaapektuhan ba ang permanent resident, PR o EDUSIA kapag nagkaroon ng divorce sa Japanese spouse. Isa ito sa mga pinakakaraniwang concern ng mga foreign nationals sa Japan. Kung permanent resident na ang isang tao, ang divorce ay hindi otomatikong nag-aalis ng kanyang permanent resident status. Ang PR ay isang independent na status of residence at hindi na ito nakadepende sa pagiging kasal sa Japanese spouse, bisa shogun. Mahalagang tandaan na iba ang permanent resident status sa residence card. Permanent resident status, walang expiration ng status ng paninirahan. Residence card o salary card, may expiration ang mismong card at kailangang i-renew sa tamang oras. Kapag divorce na ang permanent resident, kung ang isang foreign national ay naging PR dahil sa kasal sa Japanese citizen at kalaunan ay nag-divorce sa pangkalahatan, mananatili pa rin ang kanyang permanent resident status. Hindi na kinakailangang manatiling kasal para mapanatili ang PR dahil naoprobahan na ito bilang hiwalay na immigration status. May epekto ba ang divorce sa residence card renewal? Sa normal na sitwasyon, wala. Kapag magre-renew ng residence card ang isang permanent resident, ang pangunahing tinitignan ay valid ang identity. Kumpleto ang requirements, walang problema sa immigration records. Hindi requirement na kasal pa rin ang BR holder sa Japanese spouse upang ma-renew ang residence card. Kailan ito magiging problema? Bagamat hindi dahilan ng divorce para mawalan ng PR, may ilang sitwasyon na maaaring magdulot ng problema. Number 1, ang fake o sham marriage. Kung mapapatunayan ang kasal ay ginawa lamang para makakuha ng visa o permanent residency, maaaring magkaroon ng investigasyon at posibleng ma-revoke ang PR. Number 2, panloloko sa immigration. Halimbawa, pagsumiti ng peking dokumento, pagsisinungaling sa application, at pagtatago ng mahahalagang impormasyon. Ang ganitong uri ng fraud ay maaaring maging dahilan ng pagkansela ng PR. Number 3, malubhang paglabag sa batas. Kung ang PR holder ay nasangkot sa seryosong krimen o paulit-ulit na paglabag sa batas, maaaring magkaroon ng immigration consequences depende sa kaso. Number 4, sinasadyang hindi pagbabayad ng tax at social obligations. Sa ilalim ng mga bagong patakaran, ang sinasadya at paulit-ulit na hindi pagbabayad ng buwis o iba pang obligasyon, kahit may kakayahang magbayad, ay maaaring maging batayan para sa revocation sa ilang kaso. Hindi kabilang dito ang mga sitwasyong dulot ng sakit, pagkawala ng trabaho, o ibang hindi maiiwasang dahilan. Number 5, hindi pagre-renew ng residence card. Kahit permanent resident na, kailangang i-renew pa rin ang residence card bago ito mag-expire. Ang PR status ay permanente, ngunit ang card ay may validity period. Mga dokumentong karaniwang kailangan sa residence card renewal ng isang PR. Maaaring magbago depende sa sitwasyon. Ngunit, karaniwang hinihingi ang application form, current residence card, passport, kung mayroon, isang recent ID photo kung kinakailangan, at iba pang dokumentong maaaring hingin ng immigration kung may espesyal na sitwasyon. Kailangan bang i-report ang divorce? Kung permanent resident na,
Ang divorce mismo ay hindi nakaapekto sa PR status. Ang 14-day notification rule ay pangunahing naaangkop sa mga may status na spouse of Japanese national, spouse of permanent resident, o dependent, hindi sa mga may permanent resident status. Mahalaga ring tandaan, ang pagiging permanent resident ay may kaakibat na responsibilidad. Mainam na magbayad ng taxes sa tamang oras. Sundin ang mga batas ng Japan. I-update ang address kung lilipat. I-renew ang residence card bago ito mag-expire. Iwasan ang paggamit ng pekeng dokumento o maling impormasyon sa anumang immigration application. Sa kabuuan, ang divorce lamang ay hindi dahilan upang mawala ng permanent resident status sa Japan. Kung legal na nakuha ang PR at sumusunod ang isang tao sa batas at immigration requirements, maaari pa rin siyang manatili sa Japan bilang permanent resident at ma-renew ang kanyang residence card. Ang tunay na maaaring maging balakid ay ang mga seryosong paglabag tulad ng immigration fraud, peking kasal, mabigbigat na krimen, o sinasadyang hindi pagtupad sa mahalagang legal na obligasyon. Kaya mahalagang panatilihing maayos ang records at sundin ang lahat ng regulasyon ng Japan upang mapanatili ang permanent resident status. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o otoridad. Marami pong salamat.